yung grupo ni Senate President Alan Cayetano yung dapat manaig. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Nung tingin po ninyo bilang isang abogado, ano ang magiging implikasyon ng pagkakaroon po ng dalawang paksyon, itong Gatchalian Block at Cayetano Block? Magulo po at hindi nakakabuti sa ating bansa. Dapat po maging klaro na ang away sa liderato ng Senado. Kasi gaya sa nangyari nung kahapon, hindi alam ng mga witnesses kung sinong grupo ang dapat nilang puntahan. Dahil dalawang nagkiklaim na composing the Blue Ribbon Committee. So napakagulo po ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Opo. Sapat ho bang maging rason o batayan ang pagkilala ng Malacanang, ng House of Representatives at ng iba pang mga abogado, mga grupo po ng mga abogado din sa mga paaralan doon sa Gatchalian Block, bilang kinikilala nga nila bilang Senate President itong si Win Gatchalian sa halip na si Alan Peter Cayetano, attorney? Sa larangan ng politika, nakakaapekto yon, no? Nakaka-impluwensya yon. Pero sa larangan ng batas, ang Korte Suprema lang ang makakapagsabi kung sino yung tama sa dalawa. Gaya sa akin, sa personal kong tingin, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano yung dapat manaig. Pero personal ko lang yun na opinion. Sa mga abogado, may kanya-kanya kaming opinion, pero Korte Suprema lang ang makapagsabi kung sino yung tama. Opo. Kasi gaano ho kalakihan na epekto, attorney, yung mga nagkokomento, bakit nila pinapaboran itong si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President nga, yung IBP mismo nagsalita na dito. Yun yung nagiging rason ng mga nasa bago majority ngayon dyan sa Senado. Yung opinion ng liderato ng IBP ay kanilang personal na opinion. Kung tignan mo yung mga ibang miyembro ng IBP na gaya ko, gaya ni Attorney Torion, iba naman ang aming opinion. Kasama rin ang Dean ng College of Law ng Lasal, Bacolod. Sa kanyang opinion, sa nakita ko sa isang video interview, mas pinapaboran niya ang liderato ni Senator Cayetano. So, kanya-kanyang opinion at ang IBP hindi naman nagkaroon ng eleksyon tungkol sa bagay na yan. Opinion lang yon ng liderato ng IBP. Sa tingin po ninyo, dapat makialam na po ang Korte Suprema sa tensyon o gulo ngayon dyan sa Senado? Hindi lang sa Senado, sa mga malalaking issue. Sana po, no, bilang isang opisyal ng Korte, officer of the court, sana po ang Korte Suprema ay magdesisyon na sa mga issue na nakakaapekto sa pangkalahatang nasyonal na interes. Gaya po yung jurisdiksyon ng ICC, gaya po ang legalidad ng pagpapadala kay former President Duterte sa The Hague, gaya rin po ang hinihinging desisyon ni Senator Bato de la Rosa at yung sa nangyayari ngayon sa Senado. Kailangan po pumasok ang Korte Suprema para magkaroon ng mapayapang solusyon sa mga issue
na nakakaapekto sa mga Pilipino. Kasi pag wala pang desisyon ang Korte Suprema, katulad rin sa legalidad ng ginawang investigasyon ng House Committee on Justice ng Kongreso, pag hindi nakailam ang Korte Suprema, mag-aaway-away ang mga Pilipino, magpapagalingan ang mga abogado, may kanya-kanyang opinyon ang taong gobyerno, at kahit mga vloggers, kanya-kanyang sigawan kung sino yung tama. So, ang makakapagpahupa lang ng tensyon ay kung merong desisyon na mangyayari. Pero sino po ang gagawa po ng move? Unang gagawa ng move, yung paksyon po ba ng Cayetano Black o itong Gatchalian Black o yung mga pribadong grupo o iba pang mga grupo na gustong tapusin na ang gulo dyan sa Senado, dyan sa Supreme Court, attorney? Kahit sino sa mga paksyon o kahit yung publiko pwedeng questionin ang nangyayari ngayon sa Senado kasi may public interest nga. At nasa Korte Suprema yan kung kukunin nila ang jurisdiction sa issue na ihaharap sa kanila. Because it now concerns the national interest. Imagine mo pag may magsusulong ng partikular na aksyon o nagkaroon ng violence dyan sa Senado, sakalang papasok ang Korte Suprema, tapos na yung ang nangyari. May masaktan na at may gulo na. Kaya lalo na sa mga issue na meron talagang formal na final sa korte, sana po bilisan na ang pag-aral at pagbigay ng desisyon sa mga national issues. Kasi naniniwala ako na pag meron ng desisyon ng Korte Suprema, susunod naman ang mga Pilipino. Opo. Ang PDP Laban ho ba ay may balak na maghain po ng motion o petisyon dyan po sa Supreme Court para po dito sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Sa aking pagkakaalam, wala. No? Wala. Dahil naniniwala ang PDP Laban na yung challenger, yung iba ng let's say nag-challenge ng liderato ni Senator Cayetano, sila yung maghain ng petisyon kasi sila yung nagcha-challenge ng liderato. Wala sanang problema kung 13 yung boto. Kung 13 yung boto, klarong-klaro sa ligang batas na majority of all members of the Senate, no? Kaso pag mayroong interpretasyon na sasabihin yung bilang ng mga senador instead of 24, 22 lang. At yung botong 12 pwede na. Ano yun? Nasa labas ng konstitusyon yon, at kung ano man na yung kanilang justification, at kahit may sinite sila na Supreme Court decision na nakabase sa lumang konstitusyon, sila yung challenger. Sila dapat ang maghain ng kaso para questionin ang liderato ni Senator Cayetano. Opo. So ibig sabihin, attorney, hindi po applicable sa present situation po natin yung sinite po nilang jurisprudence o decision po ng Supreme Court, itong Abilino versus Cuenco case, doon po dito sa Gatchalian Black na ito. Yun nga, sa personal kong opinion, magkaiba. Pag tinignan mo yung 1935 Constitution compared sa 1987 Constitution, sa 1935 Constitution, walang ginamit na word na all. Wala. Absent yung salitang all. Pero dito sa 1987 Constitution, meron na pong nilagay ang framers of the Constitution
ng salitang all. Kaya magkaiba po, no? Bakit nilagyan ng all? Kasi gustong i-emphasize ng framers of the 1987 Constitution that it will be the composition of all members, no? So ito, in particular, Section 16, Article 6 of the 1987 Philippine Constitution, nakalagay, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all, no, its respective members. Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. So, majority vote of all, no? 1987 Constitution yan. As compared to Section 10, Article 6 of the 1935 Constitution na nakasaad na the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Each house shall choose such other officers as may be required. O, absent yung salitang all sa 1935 Constitution. So, clearly, yung basihan ng previous decision ng Korte Suprema ay magkaibang wordings at sa dalawang constitution na yun. So, iiba yung dating. Yung isa, yung 87, in-emphasize na dapat lahat ng miyembro. Sino ba yung present members sa ngayon? Senator Bato and Senator Jinggoy are still members of the Senate. Hindi naman sila natatanggal. Hindi naman sila patay. Hindi naman sila nag-resign. So they're still members of the Senate. They should be counted. Even if, let's say yung argument, hindi sila makakaboto kasi si Senator Bato cannot be found, no? While si Senator Jinggoy nakakulong. But it does not mean na hindi na sila senador. There must be a process done kung sa tingin nila ng 2/3 ng mga senador na may kasalanan si Senator Bato at Senator Jinggoy, di alisin nila through an ethics complaint, and it would need 2/3 votes also. But until such action becomes final, the two of them are still senators of the Republic, whether we like them or not. Opo. Yung mga supporters po ng mga Duterte, particular na po ng Vice Presidente, ay nababahala dahil possible na magamit po itong tinatawag na voting formula ng Gatchalian Block, attorney, sa impeachment issue naman. Naisip ko rin yun, no? Pag hinayaan ng ibang senador at i-recognize yung pagbilang ng grupo ni Senator Gatchalian sa number of senators required, anong makakapigil sa kanila sa impeachment court later on na sasabihin nila, for example, hindi makaboto si Senator Bato, hindi makaboto si Senator Jinggoy, hindi makaboto si Senator Bongo dahil kukunin ng ICC, hindi makaboto si Senator Escudero dahil huhulihin, hindi makaboto si Senator Villanueva dahil huhulihin, hindi makaboto si Senator Mark Villar dahil huhulihin, ubos yung mga senador na kilalang kaalyado ni Senator Alan Cayetano dahil may mga kaso sila, no, whether sa ICC o sa lokal na korte. So makakaapekto yan sa bilangan ng 2/3 votes para sa impeachment court. So that's why it is an issue, a very important issue that can only be answered by the Supreme Court. At kung sa paniwala ni na Senator Gatchalian na tama yung kanilang interpretasyon, di sila yung maghain ng challenge sa Korte Suprema kasi sila yung naiiba sa logical and plain and clear, no, definition
ng what is a majority vote required for the election of a Senate President and the majority votes required for an impeachment na nakasaad sa Constitution. So, sila yung exception to the rule, yung opinion ni na Senator Gatchalian, kaya sila yung dapat maghain ng question sa Korte Suprema. Bukod nga sa banta o baga possibility na mabago po yung voting formula, kasi nga po pwede po silang maghain, tama ba attorney, ng isang resolusyon na amyendahan po yung kanilang rules, yung impeachment court rules dyan po sa Senado? Ito yung dapat nating i-analyze. Parang nag-attempt na sila na baguhin yung impeachment rules. At that time, nung sinabi nila yon, were the senators present na 12 already constituted as an impeachment court, or they were acting only as senators under the Senate rules. Magkaiba po ang personalidad ng Senado sa impeachment court. So, you can only change the rules of the impeachment court if you're already an impeachment court. Yan po yung aking paniwala. Kasi magkaiba po ng personalidad yung dala ng mga senador. Bilang senador, they are there to promulgate laws. Bilang miyembro naman ng impeachment court, they are there as judges on whether or not the respondent public official, impeachable public official, should be impeached or not. So, yan rin yung isang bagay na dapat reviewin natin lahat. Opo. Lalo na si Senator Mig Zubiri ay may resolution po na doon po sa issue kung sino po ang dapat maging presiding officer o mamuno nga sa impeachment court. May resolution po siya na hindi ko alam kung na-monitor po ninyo, attorney, na po pwede pong mag-presiding officer doon sa kanyang resolution, yung suggestion niya o yung panukala niya, po pwede maging presiding officer kahit sino mang mga senador na magkakaroon po ng majority vote para po sa pagiging presiding officer, attorney. Anong masasabi po ninyo doon? Ang isang resolution ay remains a resolution and will not become the rule. First, there should be a quorum. Second, we have to understand na yung nagdidesisyon ba Senado or impeachment court, kasi it affects the impeachment proceeding. So then third is if the majority of the quorum will vote for the changing of the rules. So at that time, itanong natin nung naghain ng resolution si example si Senator Zubiri, meron bang quorum o 12 lang sila? Kung 12 lang sila, there still remains a constitutional question na they have not reached the quorum. So lahat ng kanilang sasabihin dyan ay hindi dapat paniwalaan dahil nga yung kalahati ng mga senador ay hindi pumapayag. Yung pangalawa, at the time na ginawa iyon, were they deciding as a senator or as impeachment court judges? So, at pangatlo, there should be a majority of those composing the quorum na pumapayag sa kanyang resolution. So, yan yung tatlong katanungan na dapat sagutin ni Senator Zubiri. So, sa unang tanong pa lang, is there a quorum? Nahati na nga yung Senado sa interpretasyon dyan at wala pa namang desisyon ang Korte Suprema sa particular na kaso na yan. Dahil yung Avellino versus Cuenco na kaso, magkaibang sirkumstansya at ibang konstitusyon ang may jurisdiksyon ng panahong yon. Opo, bago ko ipasa kay Partner Admar, attorney, kung sakali mang matutuloy yung special session nga dyan sa Senado,
At considering yung kasalukuyang bilang ng Cayetano Block at itong ang Gatchalian Block, kung magkakaroon po ng baga yung palitan ng liderato ulit, possible ho ba? May magkakaroon po ng magiging posible ho ba yun? Gaya ninyo, ako'y wala ring alam kung ano yung pinal na bilang. Pero let's say yung alliances ay pareho sa ngayon. So, pag special session ay required silang pumasok. Magkakaroon na ng quorum pag more than 12 na yung nandyan na senador. Let me try, may dumalo na isa, no? So 13. O di may quorum na.